dagat ang bundok sa simulan sa langit mo baka may nilagang mula at awit sa bagayang minamahal. Ang isa pang matawag mo'y nabuhay na nagiging ang bituin ng araw niya kailan pag may di magigiling lupa ng araw ng ating pagsinta mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya ng ay mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. From the historic Cabanatuan Cathedral, in cooperation with the Cofradia del Santísimo Niño Jesus de Cabanatuan, the SNT Music Ministry, and the Cabanatuan Cathedral Exhibit Committee, welcome to the 2021 Cosecha Festival Santo Niño Exhibit Reflections and Music Online Special, in celebration of the Feast of the Santo Niño on the 500th year of Philippine Christianism, ang pagdaong ng Kristyanismo sa Pilipinas.
Please welcome your hosts, Denmarkian Corpus and Justin Gale Baza. Hello po! Hi po! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po kami upang ipagdiriwang ang kapistahan ng Poong Santo Niño. Ang Cosecha Festival 2021 Online Special. Ang pagdaong ng Kristyanismo sa Pilipinas. Kami po ang makakasama niyo sa 4 na araw na puno ng kasiyahan. Kantahan at kaalaman. Thank you po pala sa Kabataan Movers at Synapsis Singers para sa ating opening production. Pero teka, bakit natin sinabi na ang pagdaong ng Kristyanismo sa Pilipinas? Bakit? Eh di ba nga, 500 years na ang Kristyanismo dito sa Pilipinas ngayong 2021? Oo nga pala. Yes, sa March 16, 2021 to be exact. Kaya pala ang daming program dito sa Cathedral para sa mga viewers natin. Oo nga, Justin. Kaya po samahan niyo po kami sa 4 na araw ng pagnililay. At kantahan. Mamaya po at sa mga susunod pang araw, makakasama po natin sila Father Joel Carriazo, Father Edwin Belay, at Bishop Ronnie Bancud. Synapsis Singers, Cora Maria at marami pa pong iba. Pero wait lang, Justin. Kamustahin muna natin ang ating mga hermanito at hermanita ngayong taon. Hi po! Hello po! Ito na po ang ating hermanito at hermanita. Na si Kuya Franco Rafael Mangahas. At Ate Louise Christian Lee. Hello po! Kamusta po kayo? Ayos lang po. Ano po ang pakiramdam bilang isang hermanito at isang hermanita? Siyempre po ako, napakasaya. Dahil isipin mo pa lang na lahat ng ginagawa mo, lahat ng paglilingkod mo ay para sa Diyos. Walang kahit anong pagod o panghihinayang ka na mararamdaman. At saka, alam ko na hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya napakapalad ko na mapili ako bilang hermanita at gamiting instrumento sa Diyos. Kayo po. Sa akin po, ganun din po karamdam ko, katulad din po kay Hermanita. Masaya din po ako dahil kahit man po bata pa din po ako, napili din po ako. Ano po yung natutunan niyo sa pagiging isang hermanito at hermanita? Ang natutunan ko po bilang isang Hermanito ay kahit man po bata ako, magagawa ko pa din po para mapalaganap ang Kristyanismo sa Pilipinas. Ako naman po. Ako naman po yung natutunan ko na ang pamumuhay natin dito sa mundo ay isang misyon. Misyon na magpalaganap ng pananampalataya. Na bilang mga tao, responsibilidad natin na hikayatin pa yung mga ibang tao, lalo na yung mga nasa laylayan at mga kabataan na lumapit sa Diyos. Ano po ang mga duties niyo bilang isang hermanito? Ang duties ng isang Hermanito ay ipalaganap po ang Kristyanismo sa Pilipinas at ipakita po sa mga ibang Kristiyano yung importante ni Santo Niño sa Pilipinas. Mayroon po bang time na nahihirapan po kayo sa pagganap ng duty sa pagiging hermanito at hermanita? Wala naman po. Akala ko rin po na magkakaroon ng conflict sa schedule, pero dahil modular class naman kami, madali lang nakapag-adjust, kaya wala naman naging conflict sa schedule. Meron po sa akin dahil po sa amin online classes po kaya 2 beses lang po naka-attend sa ginawa po programa namin ngayong week. Ano naman po ang mga programs na ginagawa niyo? Dahil nga meron tayong COVID-19 na pandemic, di inaasahan na problema, yung mga street dance, yung mga healthy competitions, tapos yung mga parada ng Santo Niño, napalitan siya ng Dalaw, Pangaral at Pang-aral Outreach Program. Kung saan nangangaral si sister, nagkakatikis siya sa mga bata patungkol dun sa history ng Kristyanismo at namimigay kami ng mga pang-aral or school supply sa mga bata. Yun lang. Sino po si Santo Niño sa buhay ninyo? Si Santo Niño po sa buhay ko ay isa pong role model sa mga bata na maging mabuti at honest. Ikaw naman po. Si Santo Niño sa buhay ko, para sa akin,
si Santo Niño ay nakakasama natin, namumuhay si Santo Niño bilang bilang tayo mga kabataan. Ayun nga po, natapos na natin kamustahin ang ating hermanito at hermanita. Ngayon nga po ay sisimulan natin ang programang ito. Ngayon po, para sa unang araw ng ating Cosecha Festival 2021, Santo Niño Exhibit, Reflections and Music Online Special. Na may tema, ang pagdaong ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sabay-sabay po natin panoorin sina Denmarkian Corpus. Ako yun na. Ay, oo nga no. Kasama ko si Daniel John Soliman at Micaela Tanangonan. Noemi Roma Santa, Coro Maria sa pamumuno ni Miss Tina Ramos Berino. Matutunghayan din po natin ang 46 na nagagandang imahe na naka-exhibit sa PYC Hall. Oo nga, kaya sa mga nasa malayo, para na rin po kayong nakabisita dito sa nagaganap na exhibit. Makakarinig din po tayo ng mga mensahe at refleksyon mula sa ating obispo, Bishop Ronnie Bangkut at ang ating Kura Paroko. Reverend Father Joel G. Carriazo. Halina po kayo at sabay-sabay tayong makinig. At matuto. Malagay pagbati sa inyong lahat, minamahal kong mga kapatid. At sa ngalan ng Kaparian ng Diocese ng Cabanatuan, mga reliyosa at reliyosa at ang Diocesan Council of the Laity, ay malugod ko kayong lahat na binabati na maligayang pista ng Santo Niño. Ito isang dakilang kapistahan sa buong simbahan at lalo na sa Pilipinas. Kapistahan ng ating banal na Santo Niño. At ating gaganapin ng isang mahalagang online exhibit para sa ating pagpaparangal sa Santo Niño Cosecha Festival 2021. Makatutulong ito, minamahal ko mga kapatid, sa pag-unawa sa kahulugan ng itong debosyon na ito. Ang mga larawan na siyang ating matutunghayan ay makatutulong para sa atin upang makita natin ang iba't ibang mukha ng debosyon na ito, na siya makapagpalalim ng ating pananampalataya, magbigay sa atin ng sigla at alam ng puso sa paglilingkod sa Panginoon. At halika kayo, minamahal ko mga kapatid, at punta tayo sa ating gallery, ang exhibit ng ating Santo Niño. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my begotten desire. To see the face of God
Isa sa pinakamalaking kapistahan sa ating bansa ay ang kapistahan ng Santo Niño. Nariyan ang sinulog sa Cebu, ati-atihan sa Aklan, dinagyang sa Iloilo, at marami pang ibang pagdiriwang sa iba't ibang lugar sa ating bansa. At ito nga sa ating siyudad ng Cabanatuan ay ang kosecha para El Señor. Dahil dito tayo ay binigyan ng kaukulang pahintulot ng Santo Papa na ipagdiwang ang kapistahang ito tuwing 3 linggo ng Enero. Ito ay sa kadahilanang ang Santo Niño ay may malalim na kaugnayan sa ating kasaysayan. Marso 16, 1521 nang madiskubre ni Magellan ang Pilipinas. Halos 1 buwan ang lumipas. Siya ay nagpunta sa Cebu at doon ay bininyagan ng mga misyonero si Raha Humabon at ang kanyang may bahay na si Reyna Juana at marami pang mga kasama. Matapos ang pagbibinyag, binigyan ng regalo bilang souvenir si Reyna Juana. At ang regalong ibinigay ay ang imahen ng Santo Niño. Inilagay niya iyon sa isang lugar, gaya ng chapel. Tinanggal niya ang mga imahen na dating kanyang pinararangalan at ang inilagay ay ang imahen ng Santo Niño. Di kalaunan, ang lugar na pinaglalagyan ng Santo Niño ay naging simbahan. At noong 1965, ito ay naging Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu. Mula noon, tuwing 3 linggo ng Enero, ang mga Cebuano ay ipinagdiriwang ang kapistahang ito sa Cebu. Di kalaunan, lumaganap ang debosyon na ito sa buong bansa hanggang ito nga ay ipagdiwang na sa buong Pilipinas. Ngayon, tayo ay nagdiriwang na 500 taong anibersaryo ng ating Kristyanismo. Ang pagdiriwang na ito ay pagpapaalala sa atin hindi ng kung paano tayo sinakop ng mga Espanyol, kundi ito ay pagdiriwang ng pagpapaalala sa atin kung paanong niyakap ng mga Pilipino ang pananampalatayang Katoliko.
Spirit to guide you, to strengthen the weary and the broken. Lead and breathe on the presence of Jesus, the Lord. Come to me, live in the light of unending joy. I come that you may have new life, life in its fullness and peace. Eat and breathe on the presence of Jesus, the Lord. Eat and breathe on the presence of Jesus, the Lord. Eat and drink, feed on the presence of Jesus, the Lord. Mula pa taong 2012, siyam na taong paghahanda ang ginawa ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Kung mayroong nobenang siyam na araw sa tuwing tayo ay may pagdiriwang sa simbahan, ito naman ay siyam na taong paghahanda na may iba't ibang tema na may kinalaman sa ating buhay Kristiyano para sa ika-500 taong anibersaryong ito ng Kristyanismo. Ang tema ng ang pagdiriwang ay Gifted to Give. Hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8. Ang logo ng pagdiriwang ay may mga simbolo na ipinapahayag tungkol sa ating pananampalataya. Ang krus na itinanim ni Ferdinand Magellan ay sumasagisag sa ating Kristyanismo. Ang barko ay sagisag na naghahanap sa paglalakbay na nagdala ng pananampalataya sa ating isla. Ito rin ay sagisag ng simbahan at mga sakramento. Ang kalapati ay sagisag ng Espiritu Santo na naglalarawan ng pakikiisa sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Ito rin ay tulad ng langit na ipinapahayag ang presensya ng Diyos. Makikita rin na ito ay nakadugtong sa krus na nagsasaad na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga misyonero ay dinala sa ating bansa na nagdala ng Kristyanismo. Ang pabilog na hugis ng Espiritu Santo ay sumasagisag na ito ay naglalakbay sa buong mundo bilang misyonerong Diyos na nagtatalaga sa simbahan para sa pandaigdigang misyon. Ang larawan sa gitna ng logo ay ang first baptism painting ng ating national artist na si Fernando Amorsolo. Ang araw na trademark ng mga gawa ni Amorsolo ay hango sa watawat ng Pilipinas na nagsasaad na ang ating bansa ay kinikilalang the Pearl of the Orient Sea. Ito rin ay naglalarawan ng bagong buhay, bagong simula, si Kristong muling nabuhay, ang pag-asa ng ating kaligtasan. At ang iktus o larawan ng isda ay sumasagisag kay Jesus na nagpapaalaala sa atin na ang pananampalataya na ating ipinahahayag ay ang pareho ring pananampalataya na ipinahayag ng mga naunang Kristiyano. Ang kulay pula nito ay sumasagisag sa dugo ng mga martir, ang binhi ng pananampalatayang Kristiyano sa pagtulad kay Jesus. Nais kong tapusin ang pagbabahaging ito
sa pagbibigay diin sa tema ng ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Gifted to give. Tayo ay nabiyayaan ng pananampalataya. Ito ay isang biyaya, ito ay isang pribilehyo. Alam natin na sa bawat biyaya may kaakibat na katungkulan. May kasamang responsibilidad. Tayo ay inaasahan na ang pananampalatayang ating natanggap ay atin ding ibabahagi. Hindi lamang na ating bibig, kundi higit ng ating mga kamay, ng ating mga paa, ng ating buhay. Sa pagdiriwang natin ng ika-500 taong anibersaryo ng Kristyanismo, sama-sama nating isagawa ang tungkulin ito. Ating kilalanin na tayong lahat ay gifted to give. God bless you. Hayaan mong ika'y
isuko natin sa Kanya. Maging luha't kabiguan, sakit at kalungkutan, kay Jesus ito'y dagling mapaparang. Jesus ko, Jesus ko, Ikaw ang buhay ko. Jesus ko, Jesus ko, Ikaw ang buhay ko. Sa darating na Marso ay ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan o anibersaryo na pagdating ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. At ito ay isang napakagandang pagkakataon upang ating sariwain at gunitain kung paano nagsimula ang pananampalataya dito sa ating bansang Pilipinas. At ayon sa mga salaysay, ay ito naman ay hindi kadali-daling dumating, kundi meron yung mga resistance, but nonetheless, naroon palagi yung grace at work na makikita natin sa iba't ibang pamamaraan ay unti-unti, it has won the hearts of the people to be able to welcome and accept the faith. At ito, minamahal ko mga kapatid, doon sa pangyayaring pagregalo ni Magella ng estatwa ng Santo Niño kay Haring Humabon, napakalaking pasimulain ito ng pananampalataya na doon unti-unti na ipamulat sa kanila ang pagdinilay sa kahulugan ng pananampalataya at napakalaking instrumento itong yugto ng buhay ng ating Panginoon Hesus bilang isang banal na sanggol. At dito rin ay isang napakagandang paglalarawan sa buhay ng ating pananampalataya. Nagsisimula tayo bilang sanggol at unti ay tumutubo at lumalago at lalong napapagtibay ang ating pananampalataya. Sa daan ng mataon, ilang taon na lumipas, ay palagi naroon ang pagsubok sa pananampalataya. Pero ang ating binabalik-balikan ay yung kasaysayan na pagdating ng ating pananampalataya na hindi lamang 500 years ago, but it's more than 2,000 years ago na makikita natin, minahamal ko mga kapatid, na inilalarawan nitong Santo Niño ang mahalagang yugto sa buhay ng mga kakristyano. Diyos na nagkatawang tao na katulad natin upang sa gayon sa kanyang pagkakatawang tao ay matutunan natin, maunawaan natin at mapagsikapan natin may sa buhay ang kahulugan ng pagpapakatao tulad ginawa mismo ng ating Panginoong Hesus. Ito, minamahal ko mga kapatid, ang patuloy na pagsubok at hamon para sa ating lahat bilang mananampalataya. Iba't ibang uri na pagsubok ating hinaharap, iba't ibang hamon, pero palagi ang ating pinahawakan at ating pinanindigan ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Si Jesus na noon ay bata, lumaki. At doon sa kanyang paglaki ay patuloy na isinisiwalat ang mabuting balita upang sa gayon ang sambayanan, ang sangkatauhan, mapakinggan ang panyaya ng ating Panginoon. Manumbalik na muli, mamuhay tayong totoong anak ng Diyos. Anak ng Diyos nagiging instrumento at daluyan na pagpapanibago ng sarili, pagpapanibago ng pamilya, pagpapanibago ng ating lipunan upang sa gayon ang pangarap ng bawat isa ay ating matamo dahil tinanggap natin itong biyaya ng Diyos na nagkatawang tao. Simbolo itong napakagandang debosyon natin sa Santo Niño, pero ito pa niya sa ating minamahal kong kapatid, kinakailangan ang pananampalatayang ito ay tutubo, lalago, at magiging mas makapangyarihan pa dahil ito nagbumula sa kapangyarihan ng ating mapagligtas na Diyos. So muli, minamahal kong mga kapatid, ating pagnilayan mabuti itong debosyon na ito. Dahil ang totoong kahulugan ng debosyon ay hindi lamang doon sa ating pinangahawakang estatwa o mga nobunaryo, kundi ang debosyon na bukal sa ating puso, ng ating matumbasan ang mapagligtas sa pag-ibig ng Diyos.
sa pamagitan ng ating pag-alay ng ating sarili upang instrumento ng ating Panginoon sa kaganapan ng kanyang pangako, kaligtasan ng sanlibutan. So muli, minamahal ko mga kapatid, maligayang pagbati sa inyong lahat. Harinawa ang ating debosyon sa Bahay ng Santo Niño, magdala sa atin sa pagpapakasakit, pagkamatay, muling pagkabuhay ng ating Panginoon at umakyat sa langit. Pero patuloy tayo kanyang ginagabayan, sinusubaybayan at naroon ang kanyang pangako. Kailanman ay hindi ko kayo pababayaan. Muli, maligayang kapistahan sa inyong lahat, minamahal ko mga kapatid. As I pass through this troubled world and steer my ship across violent water, you lift your hand as a beacon light to anchor me to the haven of safety when I am down, lost and weary. You gave me strength and hope to carry on when my help fails, and heals me, ease my pain and encourage me. Hope in you, Santo Niño, is my weapon to fight my demons and those unseen and unreachable. You may seem, you're my King, my Savior, and my God. You're my King, my Savior, and my God. Many times I fall into sin. You offer me your saving grace, ever dependent in your love for me. My shepherd, I'm your sheep. Hope in you, Santo Niño, is my weapon to fight my demons and those unseen and unreachable. You may seem, you're my King, my Savior, and my God. You're my King, my Savior, and my God. For by your word I live, by your hands I follow. And you, Santo Niño, is my weapon to fight my demons and those unseen and unreachable. You may seem, you're my King, my Savior, and my God. You're my King, my Savior, and my God. You're my King, my Savior, and my God. Ayan, natapos na ang performance ngayong araw. Thank you po kila Denmark Ian Carpus, Daniel Jen Suliman, at Mikaela Tanangonan sa pag-awit ng Face of God. Presence of Jesus by Cora Maria. Awit sa Espiritu Santo by Noemi Roma Santa, at Hope in You, Santo Niño by Denmark Ian Carpus. Natapos na ang unang araw. Sana po madami kayong natutunan kila Bishop Ronnie Bangkut at Father Jewel Carriazo. At syempre po, sana nag-enjoy din po kayo. Pero di pa po yan tapos ah.
Meron pa po bukas at sa mga sumusunod na araw. Madami pa pong performance na mapapanood. Magkita-kita po tayo muli dito sa Cosecha Festival 2021. ang pagdaong ng Kristyanismo sa Pilipinas.